What's up mga ka-snowman? Let's study double integration, how to set up moment equation. So yun kasi yung first step sa double integration. Ito yung pagsasolve ng beams, moment, slope, tsaka deflection. And then ito yung isang method sa pagsasolve nun double integration. And ang step doon na mahalaga is pagkuha ng moment equation. So, start tayo dito sa problem na to or sa beam na to. So, bago tayo maggawa ng moment equation, ito yung moment equation. EI y double prime equals something, which is halimbawa 70x plus 20x squared over 2. Bawa mga ganyan. Sample lang to. And then, ang ginagawa ng moment equation is, for any value na i-plug mo ng x, makukuha mo yung moment dun sa point na yun. For example, gusto mong kunin yung moment dito sa x equals 1. Pa-plug in mo lang yung 1 dun sa nakuha mong equation. Yun na yung moment dun. So, bago ko ituro yung pagkuha ng moment equation, pakita ko muna kung paano sinosolve yung moment na hindi ginagamitan ng moment equation. Yung parang mano-mano by hand. Which is, sa point na yun lang yung makukuha mo. Compared sa moment equation, pwede mo nang makuha lahat ng moment. Pa-plug in mo lang yung value ng x. Dito, sa method na to, ang tawag dito is sectioning, method of sections. So, ito yung section na tinatawag. Ibig sabihin nito, itong arrows na to, dito tayo nakaharap, which is, ito lang yung i-consider natin. So, kapag method of sections, isang point lang yung makukuha natin. For example, x equals 1. Lalagay natin paano ba to? Lalagay natin to sa point kung saan x equals 1. For example, dyan. And then, tatagkalin natin. Parang paghihiwalay natin. So, ganito na siya. So, di ba equilibrium to. Yung load niya, yung shear niya, equilibrium yan. Yung load and reactions, pati yung moments. So, ito na yan. Pag nahati siya, may lalabas dito na shear force, tsaka internal moment kung tawagin. And then, itong dalawang to, equal lang yan. So, kapag nag-section tayo, pwede tayo mag-section dito. Pwede tayo mag-section pa ganun. Dapat same yung makukuha natin na moment. So, paano ba yun kunin? So, consider lang nating point na to. Lagay tayo ng letters. Yan. Dito sa point C. So, bali, summation of moment equals 0. So, pag nandito tayo sa C na to, meron tayong moment na mangyayari from here. Meron tayong moment na mangyayari by here. And hindi yun magiging balance. Kasi magiging balance lang yun kapag hanggang dito siya sa B. Since pinutol natin, hindi na siya balance. Ito na yung lalabas na parang internal moment. Yan yung parang extra moment na equal dito na pang balance. Kaya yan ay pag ganito. Para mag-equilibrium din yung buo pag pinagdugtong. Since pinutol natin, lalabas ito. And then, consider lang natin tong point C. So, pag kinonsider natin yung point C, magmo-moment tayo dyan sa point C, which is magiging equal to
0 dapat lahat. So, ito muna. 125, ang distance nyo is 1. And then, meron tayong ganito, which is 10 kilonewton per meter. Minus na, kasi pabaliktad. And then, ito yung load nya. Tapos ay moment arm, kalahati. And then, ima-minus na natin to. Or equals natin sa moment at C. For example, ganyan. And then, masosolve natin yung moment at C. Wait lang. 125 minus 10 times 0.5. Yan. 120. So, ganun yung pagkuha individually. Pag naman gusto natin kunin yung moment equation, ibig sabihin, hindi tayo kukuha ng specific value ng distance. Tatawagin lang natin siyang x. So, ito is pwede natin i-move around. For example, dito. Pero hindi natin alam to. Kasi kahit ano yan. For any value of x, makukuha natin yung moment. So, sabihin natin x yan. So, pinutol natin. Ganito na lang siya. Ten lang pala. Nandito yung sinection natin. This one is x. Yan. So, magmo-moment tayo dito. Para makuha natin yung moment at, for example, ay point x. So, summation of moment ulit equals 0. May ganito yan. So, 125 dito muna. And then, moment arm na x. Minus ito. 10 times x. Yan na yung load niya. Moment arm niya is, andito siya. So, kalahati ng x is x over 2. Yan. Equal siya sa mx. Ito na yung EIY double prime. So, ganun yung pagkuha ng moment equation. Ito is for simple shape, which is dire-diretso. Mamaya, i-explain ko rin kung paano yung hindi naman yung yung pagputol na. Hindi na applicable minsan yung formula. But for now, try muna natin naman next dito sa triangle. Ito yung pagkakasunod-sunod nung ito-try natin. Ito naman. So, ganun ulit. Pagkuha ng moment equation dito, hahatiin natin. Yan. Tapos, try natin ulit. Medyo mahirap pala pag triangle, guys. So, try natin yung technique or yung pagpuputol. Pinutol natin, di ba? Ganyan na lang siya. Kung dito natin puputulin, and then meron tayong distance na x.
Di natin alam tong height nito. Pero pwede siyang makuha. So, kung gusto natin to i-moment, trapezoid siya. Pero actually, equal lang siya kung dito tayo sa kabila magmo-moment. Which is ito yung mas madaling way. So, try natin. So, nakita naman natin kung medyo complicated yung ganitong version. Kasi, pwede tayo magganito para ma-solve yan. Pero unknown pa rin yung x. So, mas maraming gagawin. Para mas simple, pwede tayong dito na mag-moment or mag-section. So, ang gagawin natin is, pwede nating sabihin na ito yung x. Pero, siya yung from RB or from support B. Kasi last time, ang distance ng x na gamit natin is from A. Pero pag dito tayo nag-section, from B na siya. So, ito yung x. Para makuha natin tong height na to, kasi need natin yan. Kasi ang formula sige, tuloy po muna natin. Pwede na natin idiretso dun sa usual na ginagawa. EIY double prime is equal to, ito muna, RB. 50/3 times x minus yung triangular load. Formula ng triangle is 1/2 base natin is x, yung height natin, which is ito. Kailangan natin malaman. Pwede natin yan malaman gamit yung proportion, which is, for example, may angle tayo dito, theta. Diba sabi natin tan theta is equal to opposite over adjacent. Ito yung opposite, which is yung height, 10/5. Equal din dapat siya sa height nito over yung base niya or yung adjacent nung dito, kung sasabihin natin ganun. So, ang h natin is 10/5 is 2x or 10/5x. Mas simplified to. And then, need natin yung moment arm, which is, nandito yung centroid niya. Distance natin na kukunin is papunta dito, which is x/3. So, ito na yung moment equation niya. So, try natin i-solve. Sinolve nga ba natin? Diba nakuha natin is 120 gamit yung normal. Tapos may nakuha tayong equation. Pwede natin yan i-verify. Or gawin na natin 5x squared. Mas simplified. And then, calc natin 120 dapat ang lalabas.
Pag hindi yan lumabas 120, ibig sabihin mali yung equation natin. For any value yan. Pag tinry mo rin mag-section dito, tas may nakuha ka, and then tinry mo i-solve, yun yung pwede nating pang-check. So, punta naman tayo dito sa yan. So, ito, point load lang siya. Mangyayari dyan, pag nag-section tayo dito, walang load. Pag nag-section tayo dito, kasama na yung 10 na load. So, ang ginagawa dyan, try muna natin dito. Try natin i-solve yung x equals 1 and x equals 3. Pag nag-moment tayo dito, pag nag-section tayo dito, at x equals 1, yan ay 6 times 1. Yan lang, wala namang ibang load. 6. Pag naman sa 3, dito na tayo. Example, nandito na. So, yan ay 6 times 3. Kasi 3 na to. And then, may minus na. Ilan to? 3 minus 2. 1. 10 times 1. Moment na dito is 8. So, dapat ganyan yung makukuha natin na equation. So, ang ginagawa dito, na lang dito is, ano to? 6, 4. Magsa-section na, for example, magsa-section tayo is dito sa A. Pwede na lang natin ilampas. Tapos, ito yung X. Ito yung x minus 2. Then, gagawa na tayo ng equation. EIY double prime is equal to 6 times x minus 10 times x minus 2. Yan na. May equation na tayo. And then, need natin i-try or i-verify. Try natin yung pag x equals 3, tama, 8. Pag naman x equals 1, doon nagka-problema. 16 dapat. 16 yung nakuha natin, pero 6 lang yung correct answer. Pero actually, itong equation na to is, kapag nagagawa tayo ng equation like this, dapat yung mga value nito is, di ba, moment arm to. Wala naman na moment arm na negative. So, once na mag-negative yung moment arms natin, hindi na natin siya dapat isama. So, ito, na formula na to, applicable lang siya is kapag yung x is greater than or equal to 2. Pag x is less than 2, kakancel na natin. Hindi na natin isasama sa equation.
So, para hindi nakakalito, meron ditong sa calcu na may max ba dito? Dito na lang sa calcu. Natunay. Punta tayo sa apps. Meron dyang max. Ang function na to na max, kapag daw lumampas, kapag daw, halimbawa, max is 0, x plus 3. For example, ganyan. Pag yung x minus natin, x minus 2, so kapag sinabi natin na yung x ay itong function na to, itong equation na to, x minus 2, kapag nag-negative yan, automatic na 0 yung ilalabas niya. For example, may equation tayo na 3 plus max 0, x minus 2. Pag ang x natin is 3 minus 2 is 1, i-add lang niya, magiging 3 plus 1 lang. Pero kapag ang x natin is 1, naging negative 1, di ba dapat 3 minus 1 na yun, which is 2. Pero ang gagawin niya, since x minus 2 is negative 1, ang nakamax 0, parang ang ginagawa niya is automatic pag nag-less than 0 siya, gagawin niyang 0 na mismo. So, pag kinalk natin yan, tapos nilagay natin is 1, dapat ang lalabas dyan ay 3. So, hindi na nakakalito, hindi nyo na kailangan i-check kung greater than or less than 3 ba yung yun nandun sa equation. So, type lang sa calc is 6x minus 10 max. Ganyan. So, pag tinype natin yun, hindi ko kasi mahanap dito eh. Lalabas dapat yan is, ayan. So, kapag kinalk natin to, pag x equals 3, dapat divide 8. Yan, tama. Tapos, pag kinalk natin na x equals 1, dapat siya ay 6. Ayan. Instead na 16 yung ibigay dito, 6 lang. And then, punta tayo dito. Pag ganito naman, magse-section tayo. Ito na yung kailangan ng imaginary loads. Kung dito tayo magse-section sa kaliwa. So, try natin mag-section dito. Halimbawa, nakakuha tayo. Ginawa natin x. And then, nag-moment tayo dito. EIY double prime is equal to 16 times x minus 10 times x, 10x, x over 2. Sinabi natin na ganyan. Which is, tama ito from 0 to 2. Pero what if yung x is nandito na?
Kasi dapat yung equation natin applicable sa kahit anong value ng x for the range nitong beam na to. What if nandito yung yung x lampas siya? Babay x equals 3. Pag sinolve natin yan na nag-moment tayo dito, yan ay 16 times 3 minus 10 times, instead na 3, 2 ang tama. Tapos ito is dito. Ilan to? 1. Tapos may 1 pa dito. So, bali 2. Which is hindi tama dun sa kung ipa-plug in natin yung 3 dito. 10 times 3, 3 over 2. Which is mali na. Hindi na katulad nito. Ang dahilan is analyze natin tong equation na nagawa natin. So, parang sinabi mo, kung ito yung nilagay mo equation, parang sinabi mo na may load pa dito. Kasi 'di ba 10x yan. So, ibig sabihin, kung x equals 3, 10 times 3 yan. Para man sinabi na dito sa bali 3 to, 'di ba? Para man sinabi na ganun kahaba yung load dun sa equation na ginawa mo. And then sa moment arm, x over 2, which is kalahati lang ng 3. So, para mo rin sinabi talaga na may load pa na nandito based dun sa equation mo. So, mali yung equation natin. Tama lang siya kapag less than 3 or less than 2 yung value. Pero nasa tamang landas tayo. Ang kailangan lang natin gawin, since yun yung pinakamadaling way, yung maglagay tayo nito and then mag-introduce na lang tayo ng pang-counter. Since inassume natin, parang dito sa equation na to is parang nagdadagdag tayo ng load. What if magdagdag na rin tayo ng another load dito na pataas pang counter? And then lagyan natin to ng, di ba x ito? And then may 2 meters dito. Ibig sabihin, itong distance niya na to is x minus 2. So, itong 16x, para yan dito, no problem. Pero ito yan. Pero, sa equation na ginawa natin, meron pa siyang ganito na nadadamay. Kailangan lang nating isama to. Ito na lang ang kulang sa equation. Pang-counter. Which is ito yung 10x. Ilan to? 10 times ang niya, gano'n siya kalap area niya. Base times height. Ang height is 10, ang base is x minus 2. And then, ang moment arm niya is kalahati dito hanggang doon. X minus 2 over 2. Ayan, nakagawa na tayo ng equation. Ito yung tamang equation. Pero, tandaan din natin na simplify nga natin. Ayan. Tandaan din natin na kapag ang x is 0 to 2, ibig sabihin magne-negative to or 0. So, ito ay lalagyan din natin to ng kapag ita-type natin sa calcu. Pwede natin lagyan ng max. Max 0 x minus 2.
And then dito yung squared. Ganon. Pwede nyong itry to and gagana naman siya. Pwede kayong mag-moment ng dito lang. So solve nyo yung naka-section tapos may specific value kayo ng x. Tapos i-try itong equation na to. Kailangan lang is may ganito. So, na-observe ko din guys na kailangan yung equations natin na binubuo is continuous. Kumbaga, for example, ganito siya. Bawa, may load tayo dito. Depende sa kung saan tayo magse-section. For example, magse-section tayo is dito. So, dito yung start natin. And then, okay lang na wala to. Kasi meron tayo ditong pawan, distance nito is 5. Meron tayong ditong x. Meron tayo ditong x minus 5. So, yung load natin, or tayo RA. Tapos ito ay, sabihin natin, letter Z. Kilonewton per meter. Para madali. Pag mag-EEIY double prime tayo dyan, yan ay RA times X minus ito Z ito yung height, kailangan pa natin ng base, and then ito ay moment arm dito, yan and then kapag naglalagay tayo ng mga equation na may x, continuous yan yung pattern, which is kung ni-write natin tong formula na to hanggang dito, yan. So ang kailangan lang natin gawin, mag-i-introduce lang tayo ulit ng ganito, tapos gawin natin na nandito na lang yung section para madamay lahat. Kasi pag hindi nadamay lahat, hindi siya pang lahatan. So, kailangan damay natin lahat para pang lahatan siya. So, ayan. Tapos, for example, ito ay 3. Ibig sabihin, ito is x minus 8 na. Kasi ito ay 8. Tapos, ang x is from here to here. X minus 8 na. So, ang kailangan natin gawin is mag-add ng additional na z x minus 8. Yan yung area niya. Times moment arm. Yan. So, balik tayo naman dun sa triangle kanina. Baba, ganyan yung triangle. So, ang dahilan kung bakit mahirap dito is trapezoid. So, napunta tayo sa kabila. So, ang pattern ko naman na nakita dito is for triangles, mas okay na ang sectioning mo is naka-point yung arrows is dun sa starting point ng triangle para makonsider natin yung continuity nito. Pag naman nandito tayo naka-point, hindi natin nakuha yung start, tapos ay pag ganun lang tayo magkakaroon ng trapezoid.
Halimbawa, nagkaroon ng triangle na napalampas dyan. Gagawin natin dyan is, mas okay na dito tayo mag-section. Kasi kung dito tayo magse-section, try natin. This one is RA. Tapos halimbawa ito ay Z ulit. Ito ay 5. Ito ay 3. Try natin mag-EIY double prime. So yan ay RA times gawin ba natin dito X yan ano, hindi pala dapat natin alam to, no? Hindi natin sasabihin 5 basta unknown. Ito ay sabihin natin na 8 itong buong to, yung triangle. Okay na tayo dito sa load. Sa reaction, minus na lang natin yung sa load. So, mahirap na to kasi trapezoid siya. Pwede nating sabihin na ano, pwede tayo mag-drawing ng square dyan. Di ba makukuha naman natin tong height na to gamit yung proportion. So, meron tayo dyang H. Tapos, meron tayo ditong Z. Magkakaroon ng triangle. Kaso, ang problema pa rin dito is yung continuity. Parang, paano pag nandito na yung section? Kasi dapat i-consider natin lahat. So, kapag itutuloy yan, parang magkakaroon ng ganyan. Parang mako-consider niya na wait lang. Kakaroon pa dyan ng negative. So, parang mahirap magawa dito ng area tsaka ng moment arm. So, ang best talaga is dito ka na lang haharap. Ko din maisip kung paano maglalagay dito ng ano. Kaya kung may value pero magkakadire-diretso, magkakagulo. For example naman guys, 'di ba? Pag ganito, section na lang natin dito. Tapos for example, ito ay 2 x minus 2 RA. Ito ay Z. Pwede natin makuha yung H gamit yung ang tawag doon? Proportion. Nakuha na natin yung H. So, madali na yan. Mangyayari na dyan is RAX minus yung area ng triangle 1/2 x minus 2 and then yung H na makukuha natin baba, lagyan natin ng base to 3. So yan ay Z over 3 equals H over x minus 2. So, magkakaroon tayo dyan ng ganyan for triangle. And then, moment arm nya
andito. Distance nito is x minus 2 over 3. So, ganyan yung process guys kapag nandyan yung triangle. So, try pa tayo ng ibang triangle. Pag naman nandito yung triangle, opposite lang din. Parang dito ka lang mag-section. Pag naman nandito yung triangle, yan. Pag nandyan yung triangle, di ba yung rule ko sabi ko is, yung parang rule na napansin ko is, kung nasan to, dun tayo parang dito tayo mag-moment para mas madali. Pero, try pala natin. Yeah. Ito naman. This one is 132 RA RB natin na Z to. Yan. Tapos nag-moment tayo, nag-section tayo dito. Ito yung X. This one is X minus 2. So, kunin natin yung RBX minus yung H, which is Z over 3 1/2 muna. 1/2 base ang height natin is Z over 3 X minus 2. Moment arm naman is X minus 2 over 3. So, ganyan. What if itong formula na to is good sa 0 to 5? Kapag wait lang. 2 to 5 pala. Kasi 5 to, di ba? Pag 0 to 2 siya, ito lang ang mahalaga. Kasi magne-negative to. Which is dito yan. Pag nag-section tayo right here. Wala nga naman to. So, hindi natin dapat isama. Pero kapag nasa 6 na siya, ano mangyayari sa equation natin? So, 1/2 X. Nasaan na yan? Sabihin natin nasa 6 na siya. Or gawin na nga natin itong 2. Let's say nandito na siya sa 6. Ito na yung X. Ito yung sinasabi natin na X minus 2. Ito yan. Ay, mali. Hanggang dito lang. Yan. So, okay itong RBX. Pwede pa rin yan. Pero yung sa triangle natin, 1/2, ito yung base niya. Sabi natin, ang base ng triangle is X minus 2. Pero sabi is X equals 6. Ang mangyayari niyan, 4 na yung base niya. Which is mali. Ilan ba ang base ng, di ba nag-section tayo dito? Yung actual na, yung parang point lang. Single point in the equation. Kukunin natin yung moment. Ito yung triangle. Sabi dun sa equation natin na naka x minus 2.
x equals 6. So, 6 minus 2 is 4. Which is mali na. Kasi 3 lang yung actual. Pero 4 yung ginamit dito. Ibig sabihin, parang pinonsider mo na yung triangle is diretso hanggang dito. So, parang sinabi mo na may hanggang dyan yung triangle. Tuloy natin. Ito naman, height niya. Andito rin naman yung base na x minus 2. Tsaka dito. So, parang 4 ito, 4 ito, while actually 3 lang dapat. So, ganun yung point. So, parang tuloy-tuloy pa rin yan na hanggang dyan. So, ang mangyayari dyan, hanggang dulo yan. Kahit mag-section tayo hanggang dito. Pag dito tayo nag-section, tutuloy ang triangle hanggang dyan sa equation. So, ulitin natin yung triangle. Ito yung triangle. Sabi natin is, nagawa tayo ng equation kaso may ganito. So, ito yung kailangan natin i-counter. Which is, maglalagay tayo ng another na ganito. Yan. Tapos ito, pwede na to. Hatiin na lang natin. Yan. Parang kung ano yung height nito, ito rin yung magiging height nito naman. So, by geometry, masasolve na natin ito, tsaka ito. Tapos, bali tatlong figures na yan. Ito, square or rectangle, tsaka ito. Then, pwede natin ilapag dito yung pang section. This one is x minus 2 kasi ito to. Tapos ito is x minus 5. Ganyan yung mangyayari. Ano pa bang style? So, pwede rin natin gawin yun sa part na to. Nakaganito nga ba yun? Pag gusto mong dito talaga mag-section, kailangan mabaliktad natin tong triangle na to. Baba, gusto natin dito tayo mag-section. Kailangan mabaliktad natin tong triangle para mas madali. So, pwede natin gawin. Diba downwards to? Pwede tayong maglagay dito ng imaginary load na downward din. Which means, same shape dapat. Parang pipilitin lang natin magawa ng triangle. Ganito lang yung naisip kong way. Ayan. So, wala pa rin tayong binago dun sa loadings. Kasi magka-counter naman yung imaginary loads. And then, dapat ito hanggang dito yan. Dapat is mag-extend pa rin hanggang dito. Parang yun yung rule na napapansin ko. Dapat umabot sila dito.
para panglahatan yung equation ng x. Yan. So, papaabutin natin lang. So, maglalagay pa rin tayo ng ano pang kulang. Ganito. Yan. Downward 2. Upward 2. Wait lang. Itong triangle na to, magpapatuloy dapat yan. So, mas okay pala na unahin muna natin yung paglago ng triangle na to. Since based dun sa mga ginagawa nating equations, nagtutuloy-tuloy sila hanggang dulo. So, magaganyan yan. Tapos ay ito. Ano yung dinagdag natin? Itong shape na to, ano? Yung shape na rin na yan ang pupunta dito. Yan. Tapos magkakaroon na tayo dyan ng bali 3 shapes. Pa bang pwedeng gamitin? Thread. Dito na tayo magse-section. Right here. Para damay lahat. Tapos ang mga shape natin, ito, tsaka ito. Parang ganyan yung mangyayari. And then, dun sa mga ano nito, nakukuha yan ay by ratio and proportion din. Yeah. Diba, dito tayo nag-start. So, same naman yung slope niya dito. Then, ito, magkakaroon ng same slope. So, same din yung slope nito. Same din yung slope nito. So, ang mahalaga lang dyan is, kunin nyo lang yung slope, parang tan theta. Ang slope is height over base ng original. Sabihin natin ganyan. So, halimbawa, nakuha mo na ito ay 3. Baba ang height over base nito is 3 over 5. Tapos ay ito yung base ng isa. So, equal yan sa h over 3. So, ang small na lang. Small h. So, ito, from here to here, yan ay magiging 9 over 5. Parang ganun. So, that's it guys. For pagkuha ng equation. Last na pala. Ito naman. What if naman is may ganito. So, ang mangyayari dyan, pwede kang maglagay dito pang puno. Sabihin pala muna natin, magse-section tayo dito. So, need natin na ma-fill to. Pag na-fill natin yan, isang equation na lang para dito. Yan. Pag naglagay tayo dito, maglalagay din tayo dito. And then yung equation na mabubuo natin para dito, okay na kasi hanggang dulo. Pero, pag nagawa tayo ng equation dito, ang tendency nun is,
magpapatuloy yan hanggang dito. So, maglagay rin tayo dito and mag-a-add tayo ng pang-counter. Bali, tatlong shape ulit yan. Kung pwedeng kulay. Ito yung unang shape, pangalawang shape, pangatlong shape. Another way naman para i-imagine yan is ganito. Litan ko ng ano. Bawa, may ganyan. Ito, ang inisip ko niyan is may dalawang loadings sa part na to. Hindi pa siya goods kung dito tayo magse-section. Kasi kailangan is umabot siya hanggang dito. So, dapat. Pero ito, goods na. Kaso parang pag in-extend mo to, mag-overlap. Ang ginawa ko na lang sa akin, inangat ko to. Yan. Tapos, dito ako nagdiretso. Since hindi naman nakaka-apekto kapag inangat kasi ganun pa rin naman siya kabigat. Same weight pa rin, same position. Hindi naman yan nakaka-affect. Dito ako nag-imaginary load na pang-complete nito. So, since nag-imaginary load ako dito na pababa, kailangan ko mag-imaginary load dito na pataas. So, in the end, same shape lang naman yung mabubuo. Ito pa rin yan. Ito pa rin yan. Ito pa rin ito. Ito pa rin ito. So, that's it guys for how to set up moment equation. So, after nun, nakuha na natin yung moment equation. Ito na lang. Ito na yung i-integrate lang natin to para maging slope equation. Over 3 plus may constant pa yan. Parang ganyan lang. Tapos may boundary. Pero next video na lang medyo napahaba ang pagse-set up ng moment equation.